representante ng ating distrito. Di po ba yung asawa ay may rape case? Lumapit siya sa asawa ko. Kaya nga, naghahanap buhay, alam nyo, ang naghahanap buhay talaga sa amin, yung asawa ko. Kaya dahil naghahanap buhay, o sige, pagkatin natin ito. O tapos na ang kaso. Magbayad ka na ng 8 million. Ilang beses, siningil, ay hindi na bayad. Ganyan ang klase ng tao na mali natin na napili. Tinatakbuhan ang utang. Okay, alam mo, abogado din ako, dumaan din ako sa practice, hindi talaga nakakabayad lahat. Ang sasabihin niyan, ito attorney, meron akong konti, ito na muna. Pag nagkapera ako sa susunod, bibigay po ako. Sa susunod na buwan, ito attorney, konti po. Ito lang po muna ngayon. Hindi talaga eh. Kunwari, walang nangyari. Tapos, nakikita ko, namimigay niya. Pagbayad ka naman muna ng utang mo. Nagkakalit tayo ng pili ng presidente, nakaligin tayo ng pili. Hindi natin natingnan yung kalakas eh. Oo. Diba? Diba? Ganyan ang klase ng pagkakamali namin. Kaya, ngayong dating na Lunes, meron tayong pagkakataon na itama ang mali. At yun ay pagpili kay Congressman Rani Abu. Nagbalik natin sa Kongreso na 9 years na maganda ng track record naging deputy speaker. At sabi ko nga, pwede maging speaker, di ba? Bakit hindi? Diba? Ihatid natin lahat doon sa Kongreso, buong Pilipinas. Hatid natin, ito po ang aming piniling speaker. Kami po ang taong bayan. Yan. Hindi mo mapalabas! Sana, check mo muna. Wala ka naman kinakuha na utang. Hindi pala sumba. Meron tayong pagkakataon na itama ang mali. Kaya, gawin natin yun. Hindi lang yung pagpili sa representante natin, kaya yung tatlong sinabi ko una na, napaulit-ulit natin yung pagkakamali bilang mga botante kada eleksyon. Bakit sigurado ako kung meron tayong nakikita tunay na pagbabago. Nakalagay doon, sinite ko, it is the office of the Secretary General who shall receive the verified impeachment complaint. Ibig sabihin, yung opisina ang magre-receive. Hindi naman talaga sinabing yung mismong boss ng opisina.
Kasi kung ganun lang rin naman, di lahat na lang ng opisina ng gobyerno, kapag wala yung head of office, hindi magre-receive ng mga dokumento, di ba? So, ministerial duty lang naman po ang pagtatak ng receive po. So, yun ang sinasabi natin. So, next week, itatry po uli natin ipa-receive. Kaya lang ang problema, paano kung hindi pumasok si SecGen ng ilang linggo? Ibig sabihin, hindi rin magre-receive pa rin sila. Opo. And kailan nyo po na pagpasyahan itong paghahain po ng reklamo? Chairman, ano yung nakapag-udyok sa inyo ng husto? Ano yung pinagbasehan mo? Kumbaga, meron ka bang inantay na ito na yung go signal na talagang dapat maghain tayo ng impeachment complaint? At alam naman natin, ang impeachment, numbers game din po yan. Ano po yung nakikita nyo dito? Alam niyo, sabihin ko sa inyo ang katotohanan dyan. Kung yung kay Vice President Sara Duterte na impeachment, ang motivation doon ng ibang nag-file, alam naman natin, additional na pondo, additional na tulak galing sa leadership. Alam niyo, ang nagtutulak lang sa atin mag-file, sabihin ko sa inyo ang katotohanan. Tuwi na lang naririnig ko yung kanta ni Yeng Constantino na salamat. Yung para sa'yo, ako ilalaban yon. Tsaka yung You Raise Me Up na paborito ni Pangulong Duterte. Tuwi na lang naririnig ko yun. Yun lang ang motivation ko para mag-file kasi hindi ko talaga matanggap na nandun si Pangulong Duterte ngayon sa ibang bansa sa kamay ng mga dayuhan nag-iisa sa isang kwarto. Dapat siya ay kasama ng mga Pilipinong nagmamahal sa kanya. Kaya ang kinaso natin sa impeachment complaint, talagang nilagay natin culpable violation of the Constitution dahil nakalagay sa ating saligang batas, sovereignty resides in the Filipino people. Hindi sa teritoryo ha. Kasi ang teritoryo pwedeng lumaki, lumiit, may dispute pa minsan. Nakalagay sa ating saligang batas, ang soberanya ng Pilipinas ay nakasalalay sa mga buhay na Pilipino. Kaya nung sinurrender mo ang isang buhay ng isang Pilipino nung March 11, sinurrender mo ang soberanya ng bansa sa mga dayuhan. Yun ang ating inilalaban. At syempre, gusto nating merong managot kung bakit nandun ang ating kababayan, si Rodrigo Roa Duterte, na sa ibang bansa ngayon. Chairman, si MJ po ito. Ito pong tanong ng taong bayan, no? Dahil meron din tayong, nakita tayo kahapon sa liwasan. May nagtanong kung may alam daw po ba si VP Sara doon sa ihahain po ninyo na impeachment complaint dahil kung maalala, nauna rin sinabi ng VP na may nakikita siya ng mga impeachable offenses na sinasabi niya na na-commit ng Presidente Marcos Jr. Alam niyo, sa totoo lang, hindi niya alam. Actually, nung nandun na kami sa office of the SecGen at nag-aantay kami ng isang oras, sabi ko sa staff ko, tingnan mo nga kung may binabanggit si VP Sara patungkol sa impeachment ni BBM or kahit sinong politiko na nagbabanggit. Nung napanood namin, nagbanggit si VP Sara ng dalawang possible violation. Yun rin, violation of the Constitution and betrayal of public trust. Sabi ko, ang galing naman ng abogado natin. Sumakto yung kung ano yung ginawa natin, yun rin yung kay VP Sara. Kasi yun talaga yun. Betrayal of public trust. Talagang nagtiwala sa'yo ang mga Pilipino na ipagtatanggol mo ang buhay ng kada Pilipino, kaya lang hindi mo ginawa at violate mo ang Constitution dahil sinurrender mo ang soberanya ng bansa sa pag-surrender ng isang Pilipino. Sakto-sakto lang, very clear yung kinaso natin. Chairman, ang inyo pong nais ipatanggal sa posisyon ay inyo pong ninong. Bakit po umabot sa ganitong punto na yung inyo pong sinuportahan noong 2022 at ninong pa po ninyo sa kasal, guys po inyo matanggal sa pwesto bilang presidente? Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko lang ninong yan. Talagang noong 2016, nung ang tandem ay Duterte Cayetano, kami ay Duterte Marcos na. Marcos loyalist talaga kami. At nung hindi nanalo si Senador Bongbong Marcos, baka naalala niyo ang nagrally sa EDSA Shrine about Marcos burial. Yung lumaban kay Jim Paredes doon at sa 2,000 anti-Marcos doon, Duterte youth rin. At sa mga rally sa Supreme Court at sa COMELEC patungkol sa recount, Duterte youth rin ang kasama. At kami naman, inaanak ng Pangulong Bongbong Marcos, kahit yung anak namin, inaanak ni Sandro, talagang Marcos loyalist kami. Kaya lang, dito sa ginawa nila sa ating bansa,
naramdaman namin yung tinatawag na parang nabudol tayo. At yun na rin ang pakiramdam ng maraming Pilipino. Ano bang ibig sabihin ng parang